Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ba ay handa na para sa ating gawain sa araw na ito? Kung hindi pa, ay inaanyayahan ko kayo na dumalo sa virtual na pananambahan po natin. At bago po tayo magsimula, ay pakinggan natin ang sinasabi sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanatang 9 at talatang 11. At ito ang sinasabi: Kay Yahweh na hari ng Sion ay umawit tayo ng papuri. Sa lahat ng bansa, ang ginawa niya ay ipagbunyi. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayong lahat ay umuko, tayo ay manalangin. Kataas-taasang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa mga oras na ito, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa buhay at kalakasan na aming taglay. Maraming salamat dahil sa pagising namin sa umaga ay taglay namin ang magandang kalusugan na sa kabila ng pandemyang ito ay patuloy na ibinubuhos mo sa bawat isa sa amin. Ang aming dalangin, Panginoon, na ang lahat ng mga gagamitin mo sa gawain ito, mga kalalakihan, mga kababaihan, at ang mga kabataan, Panginoon, ay pagpalain po sila na walang gawa ang kaaway na pwedeng humadlang sa kanila, Panginoon. Ang aming dalangin na sa buong gawain ito, kayo lamang ang siyang sentro ng aming isipan at kami na nasa aming mga tahanan, Panginoon, na nakikiisa sa layunin ng iglesia na dito sa Imus ay patuloy na sa iyo lamang humahawak, Panginoon, na sa kabila ng ganitong sitwasyon ay gagampanan namin ang aming tungkulin sa iyo. Maraming salamat, gabayan niyo po kami hanggang matapos ang gawain ito. Ito lang po ang aming samot dalangin, tayong pangalan ng iyong tunay na si Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Ayan, kahit na maraming kaganapan nangyayari sa ating buhay, walang magiging hadlang upang papurihan ng ating Panginoon. Amen? Amen! Ayan, ang sarap lang isipin na we are not just a servant of Christ, but a friend of God. Kaya naman ngayong araw na to, sabay-sabay nating purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Let's sing our first song, Friend of God. Let's clap our hands to our Lord Jesus. Let's sing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call?
true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me, it's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Let's sing God Almighty. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Let's continue to give praises to our Lord as we sing this song. Tandaan natin na God is always with us. Amen? Let's sing. He walked where I walk. He walked where I walk. He stood where I stand. He stood where I stand. He felt what I feel. He felt what I feel. He understands. He knows my frailty. He knows my frailty. Shared my humanity. Shared my humanity. Tempted in every way. Tempted in every way. Yet without sin. Yet without sin.
that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. One of a hated race, stung by the prejudice, suffering injustice, yet he forgives, wherefore my wasted years, he paid for my wickedness, he died in my place, that I might live. God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Oh, God with us, so close to us. God with us, Emmanuel. Emmanuel. Sabi nga sa Ephesians 2:8-9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast." Kahit hindi tayo deserving, church, binigyan pa rin tayo ng regalo ng ating Panginoon, and it is the salvation. Nakakalungkot lang isipin na minsan natitake for granted natin yung kabutihan ng ating Panginoon, na to the point na pinapaulit-ulit na lang natin yung nagagawa nating kasalanan or mga bad habits natin sa buhay. But this time, mga kapatid, it's time to surrender our lives. It's time to break the chains. And let's ask for forgiveness to our Lord. Let's sing our last song, Amazing Grace. Let's sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns.
words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. All our praises and adoration to our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. For our communion song, let's sing As Bread That Is Broken. Many hearts are hungry tonight. Many trapped in darkness yearn for the light. So many who are far from home, and many who are lost. Oh Lord, your wounded children need the power of your cross. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives.
always love the people dear to our hearts, then give our faith a mission field wherever you may call. Lord, love your world through each of us until we've touched them all. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use us. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a willing sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. Para po sa pagpapatuloy ng ating gawain sa umagang ito, patuloy po nating paglingkuran ng Diyos natin, patuloy po natin siyang sambahin, patuloy natin siyang bigyan ng papuri. At sa umagang ito, buksan po natin ang banal na kasulatan at ito po yung ating matatagpuan sa Juan chapter 6, talataang 47 hanggang sa sumusunod na talata na ganito po ang sinasabi. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain at ng tinapay na ito, at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayo po'y sumandaling tumungo at tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po ng napakarami sa umagang ito na patuloy po ang bawat sa amin ay patuloy mong iniingatan. Patuloy mo kong binibigyan ng lakas ng pangatuan, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga salita na amin narinig. Salamat, Ama, sa mga ginamit mong instrumento upang lahat ng mga salitang ito na kanilang ipahayag ay makarating at maunaw at maintindihan namin. At may paliwanag nila ito sa amin ng naayon lamang, Ama, sa iyong kalooban. Salamat, Ama, sa karunong ibinigay mo. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo. Salamat, Ama, sa lahat ng mga pagpapala. At ngayon, Ama, para sa umagang ito na para sa aming banal na hapunan, Lord, basbasin mo, Ama, at pagpalain ng mga simbolong ito na sumisimbolo ng iyong katawan at tugunan at tigis dyan sa bundok ng Kalbaryo upang kami ay mapatawad at maligtas sa aming mga kasalanan. Salamat, Ama, sa lahat ng mga pagmamahal. Salamat, Ama, sa sakripisyo mo. Salamat, Ama, sa lahat ng mga bagay na tinanggap ng bawat sa amin mula sa iyo. Tunay, Ama, na hindi namin maarok at hindi namin maabot kung anong yung kabutihan, kung ano yung katalinawan. Ngunit, Lord, ang alam namin lang na maibabalik sa inyo ay tanging pasasalamat at tanging pagpupuri. At mga Panginoon, ay patuloy mo kami pagpalain. Patawarin niyo po kami sa lahat ng mga pagkakasala sa iyo. Kung kami man, Panginoon, ay kasala sa aming pananalita, sa aming isip, sa aming pagsasalita, sa gawa, Panginoon. Tunay, Ama, na kami alam namin makasalanan. Ngunit, Ama, sa iyo po namin inilapit na namin mapatawad mo po kami sa aming mga pagkakasala. Kung kami nagkasala sa aming kapwa, patawarin nila kami. Kung kami man po ay nagkasala sa isa't isa, magpatawaran kami sa isa't isa, Panginoon. At higit sa lahat, mapatawad at maunawaan mo kami. At maibigay mo ang lahat ng kapatawaran sa bawat sa amin. At Ama, sa umagang ito, patuloy namin inihiling ang iyong gabay, ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat, at naway pasbasan mo at pagpalain ng mga simbolong ito na bago namin ito tanggapin ay naway ito'y
maging kalakasan ng aming pananampalataya at pamumuhay espiritual. Ama, sa iyo namin ipinagkakatiwala, inihiling at iniaasa, at naway patuloy mo kaming kabayan at patnubayan hanggang makatapos kami sa gawain namin sa umagang ito. Sa iyo namin na pinagkakatiwala ang lahat, sa iyo namin naman namin hinihiling ang lahat, at umaasa kami na ikaw patuloy na sa amin, at naway ang lahat ng mga dalangin ito ay nakarating dyan sa iyo bayang langit walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus ito po ang aming hiling walang at pagpakailanman. Siya nawa. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid ko po kay Kristo. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito sapagkat pinaintulutan niya tayo na muli ay makatayo sa inyong harapan upang gamitin niya na ihayag ang kanyang banal na salita sa pagkakataong ito. At nagpapasalamat tayo muli ay nakita-kita tayo sa magitan po ng live streaming na ito, bagamat kayo po ay nasa inyong mga tahanan. Sa lahat din po ng aming mga kamag-anak, kapatid sa laman, mga relatives and friends, at sa lahat po ng aming mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng bansa at sa buong mundo, ay patuloy na nagpapasalamat tayo ay muli ay nakita-kita po tayo. Bagamat kayo po ay nasa malayong lugar. Sa magitan po ng live streaming na ito ay makararating sa inyo ang mabuting balita. Kaya nga po sa pagkakataong ito, bago po tayo magsimula, mga kapatid ko po kay Kristo, ay samahan po ninyo ang napakaliit na lingkod sa isang panalangin upang humiling po tayo ng gabay sa dakilang may kapal. Tayo po ay manandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa pagkakataong muli ay binigay mo po sa amin sa oras na ito, na muli ay makakarinig kami ng mensaheng mula sa iyo. Dadalangin ko na nawa po ang salita mong mahayag ngayon na nagmula sa iyo ay lalagay mo sa bibig na napakalit mong lingkod at patuloy mo siyang itago. Kayo po, Panginoon, ang magsalita. Ang presensya mo ang maramdaman po namin upang ang salitang mahayag sa umagang ito, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan at magamit namin bilang sandata sa patuloy po naming pakikipagbaka sa mundong ito.
Ama, salamat po ng marami. At umaasa po kami na lahat ng mga kapatid po namin na ngayon ay manonood nito at sa lahat din po ng aming mga kamag-anak, kaibigan, kababayan. Bigyan mo po, Panginoon, ng katalinuhang mula sa iyo upang patuloy, Panginoon, ang mensaheng ito ay makilala nila at maunawaan ng lubusan, Panginoon. At ito rin ay maging sandata nila at maging gabay nila sa kanilang paglakad patungo sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, salamat po ng marami. Hinihiling po din namin, Ama, na kami po ibigyan mo ng kapanatagan sa aming puso, sa aming isipan upang sa magang ito ay maging kalmado ang lahat, Panginoon, upang maging payapa ang lahat sa pakikinig ng iyong dakilang mensahe sa umagang ito. Ama, ito po ang aming hiling at pagsamo sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo mula po ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo. Sa totoo lang po, masayang-masaya po ako sa umagang ito sapagkat muli binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon ng lakas, ng buhay, ng talino. At ang pinakamasaya po, mga kapatid, ay yung muli ay gamitin ang napakalit mong lingkod o gamitin ang inyo pong lingkod ng ating Panginoon sa umagang ito para hihayag ang kanyang mabuting balita. Patuloy pong tinatalakay po natin ang series ng aklat po ng Joshua. At sa pamagitan po ng lingkod ng Diyos, ang aking kasamang manggagawa dito sa Imus Church, Pastor Jojo de la Cruz, ay tinalakay po niya mula po chapter 1 hanggang chapter 8 po ng Joshua. At noong pong linggo ay tinalakay po niya ang paksang regaining the lost ground. Yan po ay makikita natin sa aklat po ng Joshua chapter 8. Yan po ay makikita natin kung paanong talagang nabawi ang lupa na pinangako ng ating Panginoon. Alam po ninyo, sa pagkakataong ito, ang ating pong paksa ngayon na pag-uusapan po natin, be on guard. Okay? Pakisulat nga po ninyo sa inyong mga comment box yung ating paksa para hindi po natin malimutan, mga kapatid ko. Pasensya na po kayo pero mahalaga po yan na naulit natin yung paksa natin para hindi po natin kalilimutan. Okay? Be on guard. At yan po ay tatalakay natin sa chapter 9 po ng Joshua. At sa chapter 9 ng Joshua yan ay makikita natin ang kasaysayan at tatlong bagay po, mahalagang bagay ang ngahayag ng ating Panginoon sa chapter 9 po ng Joshua. Kaya nga po alam po ninyo, I was not to be the final battle. There were more cities to capture and thus more battles to fight. One defeat does not lose the battle and one victory does not win the war. The devil is not excited about the prospect of victory for the people of God. It was true for the Israelites and it is true for believers today. We must be aware of his strategy and recognize when he seeks to lead us astray with deceptive action. Alam po ninyo, napakahalaga po itong binasa kong ito. Minsan kasi ito yung problema ng tao. Kapag tayo ay nagtagumpay, na minsan, parang relax na tayo. Akala natin ay wala na susunod pa na laban natin sa buhay. Sa totoo lang po, ito yung mali, mga kapatid. Ang battle po natin every day of our lives on earth, araw-araw meron po tayong laban. Sapagkat ang kalaban po natin, katulad ng binasa ko kanina sa inyo, ay excited siya na yung lahat ng mga anak ng Diyos ay makuha po niya at mabigo sa buhay. Marami po siyang ginagawang mga strategy, mga traps para bawat individual na Kristiyano ay makuha po niya. Kaya nga, ang paksa natin, be on guard. Alam po ninyo, meron pong isang quotation, ang sabi po niya ay ganito, once you let your guard down, there's nothing to shield you from what happens next. Alam po ninyo, minumuni ko po yung quotation na yan, na napakahalaga. Minsan ho kasi nakakalimutan natin ang bantayan ng sarili natin Parang sinusuko na natin yung ating shield Alam po ninyo, kapag ka po yung shield natin yan
ay nawala sa atin, hindi na natin alam para sa next na laban po natin. Sa totoo lang po, kaya nga sabi po ng Biblia in Ephesians chapter 6, isuot natin ang buong kagayakan ng Diyos sapagkat ito yung shield natin para sa laban natin. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong oras ng buhay po natin, nandun ang shield natin, nakasuot, nakabantay lagi po. Ano man ang atake ng kalaban po natin, ay kaya po nating ipaglaban at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kaya nga, mahalaga po na huwag po nating isurrender yung ating guard. Kasi sa susunod na laban po, hindi na natin alam kung mananalo ka o hindi pa. Kaya nga, sabi po pa ng isang quotation, mga kapatid ko, once it happens, you can never be certain that it won't happen again. You can never let your guard down. Mahalaga po ito. Matapos na mangyari ang isang bagay sa buhay natin, wag nating isipin na hindi mauulit ito. Kaya nga, ang sabi po, you cannot never let your God down. Patuloy po siya. Kaya nga po, yan ang istorya po ng Joshua chapter 9. Makikita po natin yan, mga kapatid ko. Kaya ang sabi po ng Biblia, ang sabi po ng payo po ni Apostol Pablo sa ating paksa, sa inyo at sa akin at sa lahat ng mga nakikinig na ito, mga kapatid, lalo na ngayon. Naku po, itong ating mundong ginagalawan, lalo na sa hirap ng buhay po ngayon. Naku po, sa dami ng problema kinakaharap natin. Maraming bagay ang ginagamit po ng ating kalaban, maliit o malaki. Ang tiyak gusto niyang ang bawat Kristiyanong naniniwala sa Diyos ay mabigo sa buhay. Yan ang kinatutuwa po ng kalaban po natin. Kaya may payo po si Apostol Pablo, ang totoo niya, ang sabi po niya, in 1 Corinthians chapter 16, verse 30, ang sabi po ng Biblia, ay ganito, mga kapatid ko po kay Kristo. Samahan po ninyo ako sa pagbasa. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo na ngayon ay sinasabi din po sa atin sa umagang ito na tayo po ay maging handa. Tayo po ay laging magpakatatag sa ating pananampalataya. Maging matapang tayo. Magpakatibay po tayo. Yun ang payo po ni Apostol Pablo, mga kapatid ko po. Kaya nga yung payo niya ni Apostol Pablo, kasi alam ni Apostol Pablo, and even Paul, na-experience po niya yan. Even Paul, one of the apostles of our Lord Jesus Christ, ay nakaranas din po yan ng maraming bitag ng kalaban. Kaya ako po, sa totoo lang, mga kapatid ko po kay Kristo, ay talagang nakita ko po ang buhay ni Apostol Pablo sa magitan ng aklat ng Biblia, talaga pong napagtatagumpayan niya because of his faith to God. Kaya nga po, mahalaga din sa buhay ni Apostol Pablo, isang halimbawa, ating ring natutunan kung paano niya napagtagumpayan ang mga trap o strategy na binigay po ng ng kalaban. Kaya nga po, sa umagang ito, eto rin ngayon ang karanasan ng maraming Kristiyano. Alam ko po, alam nyo kung ano ang aking sinasabi. Sapagkat kayo rin na-experience nyo na maraming mga strategy o mga traps na ibinigay ang ating kalaban na si Satanas sa buhay nyo at sa buhay ko. At kung papaanong bawat isa ay napagtatagumpayan natin. Hindi ninais ng Diyos na manatili tayo doon sa trap ng ating kalaban, kundi gusto ng Diyos na bawat isa ay magtagumpay po tayo. Kaya ang mensahe pong ito, mga kapatid ko po, kay Kristo, yun po yung kanyang layunin. Kaya nga sa Joshua chapter 9, 3 bagay po matututunan natin. Ang unang-unang bagay po, isulat po ninyo sa inyong mga comment box. A daring deception. Makikita po natin yan in chapter 9 ng Joshua, verse 3 to 6. Na ang ibig po sabihin yan, isang matapang na panlilinglang. Kaya nga po, makikita po natin yan, babasahin ko po sa inyo ang istorya ng Joshua chapter 9, verse 3 to 6. Sabi po ng Biblia ganito, ngunit nang mabalita ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinglang si Josue. Nakita po ninyo, isang leader ng Diyos. Talaga po sa totoo lang, talagang kalaban natin
pinupuntirya niya talaga ang mga leader ng church o basta't po mga pinuno o nangunguna. Okay? Kaya nga po dito makikita natin, nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno na mga lumang sako at mga sisidlang balat ng tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na sandalyas at damit na gula-gulanit, matigas na at amagin pa ang baho nilang tinapay. Pumunti sila kay Josue sa kampo ng Israel ng Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. Kasi alam po, makikita po natin ang istorya, yung panlilinglang, yung matapang na panlilinglang ng Gibeonites. Kung paano po nila lilinlangin si Josue dahil gusto nilang makipagkasundo sa bayang Israel, samantalang ang mga Gibeonites o Gibeon ay hindi ho the chosen people. Kumbaga, hindi po sila bahagi ng Israel. Kaya maliwanag po ang sabi po ng Biblia, alam po ninyo, makikita po natin, the people of Gibeon knew they could not defeat Israel. Alam po ng bansang ito ng Gibeon, hindi nila kayang talunin ang Israelites. Although other kings were forming alliance to fight Israel, marami pong bansa, sa istorya po ng chapter 9, binanggit po yung mga bansa nagsama-sama to attack the Israel. Okay? Hindi po nila kayang gibain ang Israel sapagkat ang Diyos ay sumasa Israel. Kaya lahat po ng laban ng Israel ay panalo sapagkat ang Diyos ay nasa kanila. Maliban kung magkasala at hindi sumunod ang bayang Israel, matatalo sila. Pero sa mga pagkakataong ito, pinakita nila, tinalo nila ang Jericho. Tinalo nilang Ai. Nung mabalitaan po ng Gibeonites o Gibeon ito, iba po ang ginawa nilang teknik. At yan ay sa pangunguna po ng ating kalaban na si Satanas. Ano pong ginawa nila? Makikita po natin yan sa chapter 1 hanggang 3 hanggang 6, makikita po natin kung anong ginawa nila. Ano po ang sabi po ng Biblia? The Gibeonites developed a solo with old clothes, old wineskins, and moldy bread. They sought to convince Joshua that they were from far away and had been led to Israel as a result of hearing the great things of Israel's God. Ito po yung trap na ginawa po ng mga Gibeonites. Pumunta sila sa Israel, sa Gilgal, sa kampo ng Israel. Nagsuot sila ng gula-gulanit na damit, butas na sandalyas. Nagbaon sila ng tinapay na may amang, matigas pa. Okay? Nagdala sila ng mga sako na lumang-luma. At pagdating nila doon, etong sinabi niya, galing po kami sa malayong lupain. Makikita po natin. Pero tignan po ninyo, ang gusto po ng bayang ito, ng Gibeon, ay makipagkasundo, makipag-alay sa Israel. Okay? Pero tignan po natin, the problem was, eto po mga kapatid ko, tignan po natin, God had told Joshua not to make an alliance with anyone. They were not to align themselves with non-Israelites. Ang gusto po ng ating Panginoon at ang utos ng Diyos kay Joshua, huwag kang makikipagkasundo sa anumang bayan o alinman bayan. Okay? Gusto ng Diyos, bayang Israel lang. Huwag kang makipagkakasundo sa iba't ibang bayan. Ayaw po ng Diyos yun. Pero tignan po ninyo, nang pumunta po yung Gibeonites, yung mga taong ito, taga-Gibeon, ano ang nangyari sa trap na ginawa po ni Satan kay Josue? Alam po ninyo, makikita po natin dito, yung istoryang ito. Okay? The lesson for us is that the devil is deceptive. Yan ang totoo. The lesson for us is that the devil is a deceptive and will use anything to convince God's people to compromise. Ang Satanas po talagang
manloloko, mapanlinglang. Gagamit at gagamit yan ng bagay, maliit o malaki, to convince God's people to compromise their faith to God. Yan ang totoo. Yan ang nararanasan ng maraming Kristiyano. Marami pong ginagamit si Satan na bagay para malinglang niya ang mga anak ng Diyos. Katunayan, and even Jesus Christ, tinukso po ni Satan, ang inaalok po ni Satan kay Jesus Christ, this world, itong mundong ito. At yun din ang ginagamit niya sa kasalukuyan sa lahat ng mga Kristiyano ngayon. Kaya minsan ho, ito yung problema sa marami, na ipagpapalit nila ang pananampalataya dahil lang sa mundong ito. Kaya nga marami ang sinasabi po ang Biblia na minsan ho, marami talaga, at ito yung problemang kinakarap ng maraming Kristiyano today, na nawawalan na sila ng panahon at oras to serve God. Why? Because of this world. Sa magitan ng kayamanan, sa pamamagitan ng katanyagan, kapangyarihan, kasikatan, marami po, mga kapatid ko. Lahat gagamitin po ni Satan para po makuha niya ang bawat individual na anak ng Diyos to compromise their faith to God. Para mawala ang kanilang pananampalataya sa Panginoon, sapagkat yan ang gustong-gusto po ni Satanas. Nawa po, itong bagay nito ay maintindihan natin. Kaya meron pong sinabi si Janet Morris. Excuse me po. Ang sabi po ni Janet Morris, deception is a tactic. Use it, do whatever it takes to win. Sa totoo lang po, ang deception isang taktika ni Satanas yan. Gagawin po niya, gagamitin niya yan. Ano man ang mapanalunan po niya, mga kapatid ko po, kay Kristo. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po dito makikita natin ang Gibeonites, sapagkat hindi nila kaya talunin ang Israelites, gumawa sila ng isang maamong lantarang panlilinglang kay Josue. Kaya nga, kung mababasa po natin ang aklat ng Biblia, kinain pa nga ng mga pinuno ng Israel ang tinapay. Okay? Ito yung problema ngayon, mga kapatid ko po, sa aklat ng Biblia. Yung utos ng Diyos ay huwag makipag-align. Okay? Sa anumang nation. Yan ang direktibang utos ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, mga kapatid ko po, kay Kristo, sa pagkakataong ito, yung lantarang panlilinglang na ngayon, ganito rin ang nangyayari sa ngayon sa atin. Yung lantarang panlilinglang ng kalaban po natin sa lahat ng mga Kristiyano, mga kapatid ko po, kay Kristo. Kaya nga, impaksa natin, be on guard. Lagi nating bantayan. Alam po ninyo, ang nagiging problema kung bakit minsan maraming mga Kristiyano ngayon ang nangihina. You know why? Kasi minsan hindi na nagbabasa ng Bible. Oh. Ay minsan nga, nakakalimutan na ho. Kahit nga siguro sa pakikinig ng salita ng Diyos. Oh. Kasi nga, minsan busy na marami. Ang tao nagiging busy sa mundong ito, lalo na ngayon. Naku po, pandemya. Siyempre, kailangan nating mabuhay dito, naghahanap buhay. Oh. Sa paghahanap buhay natin ngayon, lahat gagawin natin para mabuhay. Kasi pag hindi ka naghahanap buhay, hindi ka gumawa ng paraan para mabuhay, mamamatay ka sa mundong ito. Ang problema, hindi po masama yun, ha? Yung maghanap ka ng hanap buhay. Oh, hindi po masama yun. Ang problema, sa paghanap ng hanap buhay para mabuhay na ito, nagkaroon ng hanap buhay, naku po, nawala na siya ng panahon sa paglilingkod sa Diyos. Pati yung responsibilidad niya para sa Panginoon, nakalimutan niya na. Yan ang problema. Yan ang taktik ng kalaban. Kahit nga linggo, minsan. May pagkakataon naman na dapat isara sa linggo. Naku po, yan ang problema. Kasi nangihinayang dun sa kikitain. Oh. Ewan ko po kung naintindihan nyo ang aking sinasabi, subalit sa oras na ito ay matapang po nating sinasabi sa lahat. At ito ang nire-remind ng Diyos sa atin sapagkat yung paglilingkod natin
ay dapat magpatuloy sa kabila ng pinagdadaanan po nating suliranin. Kung may pagkakataon din lamang na pwedeng naman nating gawin, na wag gumawa ng araw ng linggo para sa Panginoon, gawin po natin. Alam po ninyo, yung linggong yan ang ginagamit din ni Satan para yung mga anak ng Diyos mapalayo sa Panginoon. Kasi yung panghihinayang sa kikitain, yun ang ilalagay sa isip natin ni Satan. Sayang yan. Pag hindi ka nagbukas, sayang yan. Buksan mo ang negosyo mo para kumita ka, para mabuhay ka. Kasi kapag hindi yan, masasayang kita mo. Linggo ngayon, malaki kita. Excuse me. Kasi pag linggo talaga, maraming kita. Oh. Di po ba? Kaya minsan, meron ako nabasa sa Facebook, isa sa pastor nagsabi, natutuwa siya. Kasi marami mga kabataan ngayon, na kapag nag-apply sila, pag mayroong araw na linggo, nire-reject nila. Gusto nila magtrabaho hanggang Sabado lang. O, walang linggo kasi yung linggo itatalaga nila sa Panginoon. Pero hindi ho naman natin inahamak yung mga kapatid natin na nagtatrabaho ng linggo. Kasi ho, yun ang binigay nung unang ginawa po. Yung sinasabi ko po ngayon yung mga nag-a-apply. Pero yung mga nauna po na talaga mayroon pong araw na linggo, alam ko rin, sila'y nananalangin sa Diyos na nawa ay magkaroon sila ng pagkakataon ng araw na linggo na makapagpuri sa Panginoon. Ipanalangin po natin. Kasi po, alam po ninyo, sa totoo lang, yan ay taktik po ng kalaban po natin, mga kapatid. Huwag po natin kalimutan. Yan ang lantarang panlilinglang ng mga Gibeonites kay Josue. Ang problema, tignan po natin kung ang ginawa po ni Josue. Sa ikalawang bahagi po ng mensahe po natin sa aklat po ng Joshua chapter 9, a blatant blunder. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment box. Isang lantarang pagkakasala naman. Kanina, isang lantarang panlilinglang. Ngayon naman, isang lantarang pagkakasala. Makikita po natin yan in verse 14 hanggang 15 ng chapter 9 po ng Joshua. Ano po ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko po kay Kristo? Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain. Ito ang problema. Ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Yan ang problema ngayon. Alam po ninyo, yan ang ating pag-usapan. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. Nakalimutan nila yung utos ng Diyos. Huwag kayong makipagkasundo sa alinmang bayan. Pero ngayon, ito yung lapit ng Gibeonites na ginawang tactic sapagkat alam nila hindi nila matatalo ang Israel, gumawa sila ng lantarang panlilinglang. Ito naman ngayon, sa ikalawang bahagi ng mensahe, isa namang lantarang pagkakasala. Yung hindi pagsunod ng bayang Israel, lalo na si Josue. Pero tignan po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Even yung kanyang pinuno, tinikman yung pagkain na dala eh. Tinigman nila, matigas nga eh. Siguro sinusubukan po nila. Yung tinapay, may amag nga. Pero tignan po natin, alam po ninyo, in Romans chapter 12, verse 1 and 2, ay napakahalagang talata po ito, mga kapatid ko po kay Kristo. Sabi po niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Magiba kayo sa mamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip upang maunawa ninyo ang kaloob ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugot at ganap sa kalooban ng Diyos. Ang problema kay Josue, ang problema sa Israel at kasama yung mga pinuno ng Israel, ito, nakipagkasundo sila. Tinikman nila. Ito pa ang problema. Hindi sila sumangguni kay Yahweh. Kaya hindi nila nakita kung ano ang katotohanan. Alam po ninyo, mahalaga ito, mga kapatid ko, lalo tigit ngayon sa mga decision making. Ang lesson na pinapakita po sa atin ito, kapag tayo sa anumang mga plano ng buhay, ay hindi natin isinangguni sa Diyos, hindi natin makikita ang katotohanan.
Hindi natin makikita ang kalooban ng Diyos sapagkat yung desisyong ginawa natin, desisyon natin without God. Yun ang mahirap. Yun ang nakita po natin sa lesson ngayon na to. Oh. Kaya nga, ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, mag-iba ka. Oh. Huwag kang umayon dyan. Huwag kang makisama sa mundo. Yan ang sinasabi po at sinasabi rin sa atin ngayon ng Biblia na tayo po ay huwag makiayon sa sanglibutang ito. Mag-iba. Kaya lang ang problema, tanong, may pagkakaiba ba? Dapat mayroon. Yan ang sabi po ng Biblia. Kaya nga alam po ninyo, Joshua did not seek the counsel of God and thus failed to see the truth. Hindi niya nakita ang katotohanan kasi hindi niya sinangguni sa Diyos yung bansang Gibeon na ngayon ay nakikipagkasundo sa kanila. It seems to be an obvious omission, but how easily do we fall in the same trap? Siya po ay nahulog sa trap ng kalaban, sa taktika na ginawa po ng mga Gibeonites. Kaya nga po, alam po ninyo, meron pong sinabi po si Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 4, verse 4, ang ganitong salita ng Diyos. Hindi sila sumasampalataya sapagkat kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Napakahalaga ang talatang ito ngayon na sinasabi po sa maraming mga tao ngayon. Okay? Na hindi sumasampalataya sa ating Panginoon sapagkat binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito upang hindi nila makita ang mabuting balitang ito na ang mabuting balitang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya maraming tao nire-reject nila ang ating Panginoong Jesucristo eh. Hindi nila kinikilala eh. Kasi binulag nga sila ng Diyos ng sanglibutang ito upang hindi nila makita ang katotohanan na katulad na nangyari kay Josue sapagkat hindi sumangguni sa Diyos kaya hindi niya nakita ang katotohanan na sila ay nililing lang pala ng mga Gibeonites. At marami din sa kasalukuyang buhay po natin ngayon, mga kapatid ko po kay Kristo, ito rin yung tactic, ito rin yung trap ni Satanas sa ating mga Kristiyano para bawat individual sa atin ay mahulog sa kanyang kamay at makompromise ang ating pananampalataya. Ako po naniniwala, ako rin, kayo rin. Maraming beses, mga kapatid. Subalit sa pagkakataong ito, ang mensahe ng Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas to encourage us to continue to serve God, to continue to trust God, and to surrender everything to God. Yan ang mensahe sa atin sa umaga pong ito, mga kapatid ko. Alam nyo, ang sabi po ni Elder Anthony D. Perkins, Lucifer is a laying traps and snares to catch the holy ones of God. Every day of our lives, Satan is always there to laying traps and snares to catch the holy ones of God. At ikaw yun, at ako yun. Kaya nga yung paksa natin, be on guard. Always be on guard. Maging aware sa lahat ng nangyayari sa buhay po natin. Alam po ninyo, meron po sinabi ang aklat po ng Biblia na ganito, there is a way that seems right to a man, but it is the way of death. Akala lang natin tama, katulad ni Josue, akala niya tama yung ginawa niya eh. Tayo rin, akala natin tama yung ginawa natin eh. Kasi minsan naawa tayo eh. Si Josue, palagay ko naawa po doon. Kasi, biro mo, sinasabi po ng kalaban, mga Gibeonites, galing sila sa malayong lupain. Ang katunayan po, tignan niyo po, dala namin tinapay. Mainit pa yan nung kami umalis. Pero tignan po ninyo ngayon, may amag na, matigas pa. Tignan po ninyo yung mga sandalyas po namin, bago yan, nung isuot namin ngayon, pudpud na, butas pa. Tignan po ninyo yung mga damit namin, gunagunanit na, sira-sira na. Sa layo ng pinanggalingan po namin, yun ang taktik eh.
Kaya nalinglang si Josue. Kaya nakipag-alay, kaya nangako siya sa Diyos. Ito po, tingnan niyo yung problema. Nangako siya sa Diyos. Na hindi papatayin ng Israel ang mga Gibeonites. Yung pumunta sa kanila. Alam po ninyo, maraming experience ng panlilinglang nandito lang sa kapilya eh. Minsan may pumupunta nga dito eh. Maawa ka talaga naman, sa totoo lang. Yung nangyari kay Josue, nangyayari din sa atin sa maliit na kaparaanan eh. Bakit? Dito nga sa kapilya, marami akong experience niyan eh. Excuse me po. May pumupunta dito, sasabihin, uwi po ako sa probinsya, nagkasakit po yung anak mo. Maawa ka eh. Bibigyan mo. Pamasahe, pauwi sa probinsya. Magugulat ka na naman, sa isang linggo pupunta na naman, same face. Hingi na naman, iba naman ang taktik niya, hingi na naman, may sakit yung anak niya. Kailangan dalhin niya sa ospital. Pag ganyan naman naku po, ilang beses, sa totoo lang po, sorry to say, pero ilang beses, pag pumunta dito, binibigyan po talaga maawa kasi ganyan palagay ko nangyari kay Josue, naawa siya eh. Kasi sa nangyari po eh. Kaya pinangako niya ng Diyos na hindi sila papatayin. At yun nga nangyari. Alam po ninyo, yun ang ikalawang bahagi, yung lantarang pagkakasala ng Israel. Ang ikatlong bagay na matututunan po natin ay graceful gesture. Isang kaaya-aya na kilos. Kaya makikita po natin in verse 26, mga kapatid ko po kay Kristo, Joshua chapter 9, verse 26. Kaya't ipinagtanggol ni Josue, eto na. Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayang patayin ng mga Israelita. Hindi po pinatay sapagkat mismo si Josue pinagtanggol niya ang mga Gibeonites sapagkat pinangako niya sa Diyos na hindi sila papatayin. Tingnan po ninyo ang istoryang ito. Okay? Kaya nga po, alam po ninyo, even though Joshua and the Israelites entered into bad alliance, they kept their oath. Two wrongs would not make things right. In the race of God, that Gibeonites were made wood cutters and water carriers to the rest of their days. Kaya yung pong pangako ni Josue, ang ginawa po naman ni Josue at ang bayang Israel sa Gibeonites, dalawang bagay. Ginawang sibak ng kahoy at ginawang taga-igib ng tubig the entire of their lives on earth. Kaya nga po, alam po ninyo, merong sinabi po ang isang quotation, ang sabi po niya ganito, I know it is bad things to break a promise, but I think now that it is a worse thing to let a promise break you. Dati po, alam natin, bad thing talaga, yung sirain mo ang pangako mo eh. Di po ba? Mawawalan tiwala sa iyo eh. Kahit nga ang kaibigan mo, pagka nangako sa sayo, hindi mo tinupad, mawawalan tiwala sa iyo eh. Pagkatapos tayo, nangako tayo sa Diyos, hindi natin tinupad. Pero ang Diyos po natin, walang hindi tinupad sa lahat ng pangako. Kaya nga po, pero ito matindi. Ang pinaka-worst na bagay ito, to let a promise break you. Yung pangako, sirain ka. Wasakin ka. Hindi po ba? At dahil doon, mabibigo ka. Kaya mahalaga po yan, mga kapatid ko. Kaya nga po, alam po ninyo, don't make promises you cannot keep. Yan po ang sinabi ng isang quotation po natin, mga kapatid ko po kay Kristo. Kapag po daw tayo nangako, tuparin natin. Kung hindi natin, huwag ka na lang mangako. Yan ang mensahe po, yan ang sinasabi po sa umaga pong ito. Kaya nga, alam po ninyo, may sinabi po ang aklat ng Biblia, sa sulat po sa Numbers chapter 30 verse 2, ang ganito, kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangang tuparin ninyo ang bawat salitang binitawan ninyo. Kaya si Josue, nung nangako siya sa Diyos na hindi niya papatayin ang mga Gibeonites, ginawa niya, hindi pinatay kahit itong mga Gibeonites ay non-Israelites.
Pero ang ginawa ni Josue, ginawang maninibak ng kahoy at manggigib ng tubig the entire of their lives. Pero hindi sila pinatay kasi yun ang pangako niya sa Diyos na hindi sila papatayin. Kaya maluwanag po, sinabi ni James chapter 5 verse 12, ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabing saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o saksi ko ang anumbang paman. Okay? Sapagkat ang sasabihin ninyo, oo, kung oo, at hindi, kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Nawa po, ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon sa bawat isa sa atin. Sa bawat sasabihin po natin, mahalaga ito. Yan ang sinasabi po ng aklat ng Biblia at tinuturuan ng lahat ng mga anak ng Diyos na matuto tayo sa ganitong klase ng pananalita ng Biblia. Magkaroon tayo ng kamalayan sa bawat desisyon na dapat natin gawin, sa bawat sasabihin natin na dapat nating sabihin sa ating kapwa, higit sa lahat, sa ating Diyos na dakila. Kaya nga po sa pagkakataong ito, in my conclusion, nais ko pong sabihin sa inyo, ang tatlong bagay na pinag-usapan po natin, be on guard. Isulat po ninyo sa inyong mga comment box. Okay? Ang unang bagay na pinag-usapan po natin ay daring deception, isang matapang na panlilinglang na pinag-aralan po na ginawa po ng Gibeonites. Ang ikalawang bagay po, the blatant blunder. Isang lantarang pagkakasala po ng bayang Israel ni Josue at saka sa mga pinuno ng Israel. At ang ikatlong bagay po na pinag-aralan natin ay graceful gesture, isang kaya-ayang kilos na ginawa po ni Josue. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid ko po, kay Kristo, patuloy na nag-i-encourage ang aklat ng Biblia, ang salita ng Diyos, be on guard. Ako po naniniwala ako sa panahon natin ngayon, ako po lalo na ngayon, mag-ingat po tayo. Ang kalaban po natin ay talaga po namang napakasipag sapagkat gusto niyang linlangin ang lahat ng mga anak ng Diyos, lalo na sa panahon ng pandemya. Manalangin po tayong maigi na tingnan natin, ikonsulta lagi natin sa Diyos ang lahat ng mga desisyong gagawin po natin. Bigyan tayo ng katalinuhan upang makita natin kung ano ang totoo. Kasi ang importante sa umagang ito, lahat ng iisipin natin, lahat ng gagawin natin, ay konsulta po natin sa Diyos, lalo na sa mga plano po natin. Lalo na po yung ating mga young people today. Yung lahat ng inyong mga plano sa buhay, lagi po ninyong ikonsulta sa Diyos upang makita nyo kung ano ang gusto ng Diyos, makita ninyo kung ano ang totoo. Hindi ho mali. Mga kapatid ko po kay Kristo at sa lahat ng aming mga relatives and friends at sa lahat ng aming mga kababayang nanood nito, nawa po ang mensaheng ito ay nakapagbigay sa atin ng kamalayan at nakapagbigay sa atin ng maraming impormasyon doon sa ating paksang be on guard. Yung kasaysayan po ni Josue sa chapter 9 ay talagang makikita po natin ang lantarang panlilinglang ng paglalagay ng trap ng kalaban po natin. Kung nangyari po kay Josue, isang matatag na leader ng Israel, pwedeng mangyari po sa atin sa oras na ito, sa kasalukuyang buhay po natin, na pwede rin nating maranasan ang naranasan ni Josue. Nawa po ay patuloy tayong mag-ingat, maging aware sa lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay. Patuloy kong dalangin na nawa po ingatan tayo ng Diyos, pagpalain po tayo. Patuloy po kayong mabuhay, mag-ingat po kayo, lalo na sa pinagdadaanan po nating kasalukuyang pandemya ng ating bansa at ng bawat Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat, and God bless you all. Mga kapatid, tayo ay nasa dako na ng pagbibigay ng ating mga handog, ng ating mga ikapo. At pakinggan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol dito na matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 12, talatang 5 hanggang 7. At ito ang sinasabi. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isa sa inyong mga lipi.
Doon lamang niya ipahahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng 10 bahagi, handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim, at ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tayong lahat ay yumuko, tayo ay manalangin. Aming banal na siyang makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa pagsama niyo sa amin mula umpisa. At ngayon, Panginoon, ay nasa dako na kami ng aming pagbibigay ng aming mga handog at mga ikapo. Ang aming dalangin, Panginoon, na pagpalain mo ito, ang lahat ng ito, Panginoon, upang matustusan ang lahat ng pangailangan ng iglesia at magamit ng maayos sa lahat ng programa at lalo't higit sa pagkakalat ng mga salita mo, Panginoon. Nawa ang lahat ay makapagbigay na ayon sa kanilang mga kalooban, na hindi hatol sa kanilang mga konsensya, Panginoon. Maraming salamat sa mga itinuturo mo sa amin na dapat ay magbigay kami sa iyo para sa mga gawain sa iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming dalangin, ang aming mga kapatid na naghahanap ng mga trabaho sa kabila ng sitwasyon ngayong, Panginoon, ay patuloy na makasumpong ng trabaho na naaayon sa kanilang qualification, Panginoon. Maraming salamat din sa mga pinagkakakitaan ng aming mga kapatid, ang kanilang mga negosyo, ang mga trabaho, Panginoon. Ang aming dalangin na lalo mo silang ingatan sa kanilang mga trabaho at ilayo sa mga kapahamakan, Panginoon. Dalangin din namin na patuloy na balutan mo sila ng iyong banal na dugo upang walang anumang bakterya, virus o anumang disgrasya o kapahamakan na maaaring makamtan nila, Panginoon. At ang aming dalangin na matatapos din ang lahat ng ito sa tamang panahon at sa tamang kalooban. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
the reason that I sing with all I am. And walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. 'Cause Jesus, I believe in you. 'Cause Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. 'Cause Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship, I will worship you. 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 'Cause Jesus, I believe in you. 'Cause Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. 'Cause Jesus, I believe in you. 'Cause Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Tayo po ay dadako na, mga kapatid, sa ating pong closing prayer. Samahan niyo po ako. Tayo po ay magsiyukod at tayo po ay manalangin. Sa iyo, aming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umaga pong ito ay nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan. At minsan pa, kami po ay nakapakinig ng inyong mga banal na salita na inihatid po ng inyong lingkod na si Pastor Enrico Puno. Salamat po sa mensaheng ito at naway naging karagdagang kaalaman sa amin at nawa ang aming pong napakinggang iyon ay tumibay lalo ang aming pananampalataya sapagkat napakagandang pakinggan ang inyong mga banal na salita. Kaya po, sa umagang ito, dalangin ko po, Panginoon, nawa ay ang aming po mga kapatid
na nanonood sa mga sandaling ito, maging doon sa ibang bansa. Nawa po, Panginoon, ay ma-share din nila ang video na ito sa kanilang mga kaibigan upang marami pang makapakinig at makapanood ng gawain ito every Sunday dito po sa Imus Church of Christ. At nagpapasalamat din po kami, Panginoon, sa mga media team na lagi niyo pong binibigyan ng karunungan upang ang gawain ito ay maipalabas every Sunday dito sa Pilipinas at doon din sa ibang bansa sa pamamagitan ng live streaming, Panginoon. At salamat din po sa mga kabataan na nagbigay ng tanging awit. Salamat po sa kanilang mga awiting ito na nagbibigay ng kasiyahan sa bawat isa sa napakagandang awit na patungkol po sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa kanilang time na laging binibigyan nila ng pagkakataon na makapagbigay ng mga papuring awitin sa inyo every Sunday at ganoon din po pagka-araw ng Wednesday. At salamat din po sa mga nakasama namin sa umagang ito dito po sa loob ng kapilya ng mga kabataan na nag-ooperate ng gawain ito. Diba po, ibigay niyo sila ng karunungan upang lalo pa nilang pagbutihin na gawin ang nararapat upang sa magkaganon ay maipalabas ang gawain ito na malinaw at malakas ang sound, Panginoon, upang lalong maintindihan ng mga manonood. At ganoon din po, Panginoon, ay kami naman po ay mananalangin, Panginoon, sa inyo sa mga sandaling ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan ang aming pong kapatid na Erwin Tingkungko, at ganoon din po si Sister Joyce, kanyang asawa, at ang si Brother Joseph, at si Sister Chel, at ganoon din po ang anak nila Brother Erwin na si Shepi, at ganoon din po si Sister Josie, for total healing po sa kanila pong nararamdamang karamdaman, Panginoon. Kayo po ang dakilang Diyos, Panginoon, na amin po laging malalapitan. Nawa po, Panginoon, patuloy niyo pagalingin ang inyong mga anak na ito upang sila po ay manumbalik ang dati nilang kalakasan at patuloy na makapaglingkod sa inyong malalaubasan dito sa Imus Church of Christ. At dalangin din po namin ang aming pong kapatid na si Teresa Quaison, na amin pong laging pinapanalangin, O Diyos, ang kanya pong medical condition and provision for her medical condition. Nawa po, Panginoon, hipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang inyong anak na ito upang siya po ay gumaling na sa kanya rin pong nararamdamang sakit na ito. Kaawaan mo po, Panginoon, ang inyong anak na ito upang siya po ay gumaling na sa dating sa kanyang sakit na ito upang manumbalik ang dati niyang kalakasan. At kami po ay nakikiramay din po sa aming pong kapatid na Norin, na ang kanya pong pamangkin ay kinuha niyo na po, Panginoon, at ang kami po ay buong nakikiramay sa kanilang pamilya, Panginoon. Nawa po, Panginoon, bigyan niyo ng kaaliwan ang pamilyang ito. At dalangin din po namin, O Diyos,
na ang COVID-19 ay hindi pa rin nawawala sa mga sandali. Dalangin po namin, O Diyos, na balutin niyo kami ng inyong banal na dugo upang hindi po kami mahahawa ng sakit na ito. Alam po namin, Panginoon, na marami pong mga Kristiyano na ang nagkakasakit. Subalit, nandiyan po, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, na hindi nyo pinababayaan kahit na po meron karamdaman ang inyong mga anak. Dalangin po namin ang lahat ng naapektuhan ng COVID-19 na ito, ng mga nag-positive, naway bigyan nyo sila ng kalakasan, Panginoon, ng kanilang immune system. Palakasin nyo po, O Diyos, upang mapaglabanan nila ang karamdamang ito. Bantayan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo po silang pabayaan sa mga sandaling ito. Sapagkat alam po namin, kung sila ay kasama niyo, hindi po sila mapapahal. At dalangin naman po namin sa mga sandaling ito ay nagpapasalamat namin ang may mga kaarawan po sa pangunguna po ni Sister Erica Puno sa May 30. Kaya pagpalain niyo po ang inyong anak na ito, bigay ng magandang kalusugan at bigay ng karunungan at mahaba pang buhay. Ganon din po si Sister Glory Ann Balboa sa June 3. Nawa po, Panginoon, pagkalooban niyo rin po ng magandang kalusugan, mahaba pang buhay ang inyong anak na ito. At dalangin, pinapapasalamat din po namin sa June 3 rin po ang aming pong Pastor Joey at Sister Lisa Borja na doon po sa Iloilo na naglilingkod sa iglesia po roon. Nawa po, Panginoon, pagkalooban niyo pa ng maraming taon ng mag-asawang ito. Nawa po, Panginoon, buklurin sila ng inyong pag-ibig upang sa pagkaganoon sila po ay magsama ng ligaya, kapiling ang bawat isa. At ganoon din po ang aming po kapatid na Alan and Sister Angelina Formento sa June 6. Nawa po, Panginoon, dalangin din po namin na pagkalooban nyo pa na marami pang taon na pagsasama ang aming po kapatid na ito upang makapiling nila ang kanila pong mga anak na maligaya, kapiling ang bawat isa. Kaya salamat po, Panginoon, sa kabuuan ng pananambahang ito. Nawa po, Panginoon, kayo ang naitaas, kayo ang napapurihan sa umagang ito ng pananambahang. Kaya po, salamat po ng maraming kung gaano nyo kami iningatan itong nagdaang linggo. Dalangin po namin, Panginoon, na itong darating na isang linggong muli. Nawa po, Panginoon, ingatan nyo ang bawat isa, lalo-lalo na po yung mga naghahanap buhay na nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Ito man ay motorsiklo o kotse. Ingatan nyo po ang bawat isa sa kanila. At ganoon din po yung mga nagko-commute sa mga pampasaherong bus at jeep. Ingatan niyo po, Panginoon, ang bawat isa ilayo sa anumang sakit at kapahamakan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang po ni Jesus, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At sa pangsamantalang pag-iwahiwalay po natin, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian, kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.